Ang bawat tao ay may pinagdaraanan, may mga pangangailangan. At sa bawat unos na nararanasan natin sa buhay, tayo ay naghahanap ng masasandalan para makakita ng munting liwanag ng pag-asa at makakuha ng tulong na tutugon sa krisis na ating kinakaharap. Dito sa AX Chronicles, matutunghayan natin kung paanong sinamahan ng DSWD ang bawat kliyente mula sa kanilang hamon sa buhay hanggang sa pagbangon. Simula nang mawalay sa kanyang tunay na ina, itinuring na ni Edward na pangalawang nanay ang kanyang biyenan na si Aling Dionisia. Sa kanyang biyenan na niya ibinigay ang suporta at pagmamahal na maibibigay ng isang anak sa kanyang ina. Kaya naman, nang magkasakit ang biyenan ay hindi nagdalawang isip si Edward na tumulong sa pamamagitan ng pagdulog sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bali po kasi lumapit po ako dito sa DSWD, gawa po nung yung mother-in-law ko po is dialysis patient po siya. Ngayon, kalalabas lang po namin ng hospital sa Philippine Heart Center. Gawa po na open surgery po siya ng pacemaker. Kaya ang ginawa ko po, bilang ako po kasi isang online seller. Kaya po, ako na lang po ang nagpasya na ako na lang po ang mag-asikaso. Kaya po pumunta ako dito sa DSWD. Yun po, ang ginawa ko po, ako po ang nagpresenta para po asikasuhin ng bill. Gumawa po kami binigyan po kami ng promissory note ng hospital. Awa naman po ng Diyos. Kaya po, ito po, nilakad ko po siya, nilapit ko po dito sa DSWD. Kwento ni Edward, may ilang taon na ring naggagamot ang kanyang biyenan dahil sa sakit nito. Pero dahil na rin sa kakulangan sa pantustos sa pambili ng mga gamot, bukod pa ang pang-araw-araw na gastusin sa bahay, ay naglakas loob na rin siya na humingi ng tulong medikal sa DSWD sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng ahensya. 3 years ago, ma'am, na-diagnose po siya sa kidney, problem po sa kidney. Then yun po, in-advisean po siya ng doktor ng dialysis. Then yun na po, 3 years na po siyang nagda-dialysis. Dumating po yung time na nagka-problema po, nanghina po siya. Then yun po, tinakbo na po namin siya sa hospital. In-advisean po siya ng angioplasty. Mga 1 week po, lumabas po kami ng hospital. After 2 days po, nagka-problema po ulit. Kung ano po yung nararamdaman niya nung una, ganun pa rin po. Ngayon po, bumalik po kami sa hospital, sa Philippine Heart Center. In-advise na naman po kami ng pacemaker. Unang beses pa lang daw niyang sumubok na lumapit at humingi ng tulong sa DSWD dahil na rin sa payo ng isang kaibigan. Sa friend ko lang din po, kasi po yung mother niya rin po, may case din po na ganito, inilapit niya rin po sa DSWD. Sabi nga daw po na mabilis ang proseso, maganda. Kaya po yung po ang ginawa ko. Sabi ni Edward, pagmamahal sa biyenan si Aling Dionisia ang nagtulak sa kanya upang kusang loob na tulungan ito na humanap ng paraan upang maibsan ang mga gastusin sa ospital at gamot nito. Para kasi sa kanya, si Aling Dionisia ang tumayong pangalawang ina niya nang maagang mamatay sa sakit na brain cancer ang kanyang biological mother. Opo, bilang ano po, iniwan din po na maaga ng nanay ko. Kumbaga mabait po kasi biyanan ko eh. Wala ko pong masasabi sinusuklian ko lang po yung tulong na binibigay niya sa amin. Kaya po, nagpresenta ako na ako yung mag-asikaso. Siya po yung tumayong pangalawang magulang ko. Nakita ko po sa kanya yung pagiging isang nanay. Kaya po, wala po akong masabi. Kaya itong parang kulang pa nga po tulong. Simula po nung pumasok ako sa pamilya nila, hindi na po ako naging iba. Parang yun po, siya po yung naging pangalawang magulang. Gaya nga po ng sabi ko, maaga po ako nawala ng magulang. Nagbahagi din si Edward ng pasasalamat sa ahensya, gayon din sa programa nitong Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, dahil sa tulong medikal na naipaabot nito para sa kanyang biyenan. Sa akin, ma'am, ang ano ko lang po dito, hindi ko po sa talaga pero yung proseso po is napakagaan. Yung lugar, kumbaga, saka yung approach po, lalo na ng mga nag-i-interview, the best po, okay po sa akin. Unang-una po, sa taas kasi syempre,
ginamit po ang DSWD para tulungan yung mga case po na talagang walang kakayahan. Kaya nagpapasalamat po kami. Ilan lamang ang storya ni Edward sa mga nabigyan ng tulong ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Isang storya na nagpapakita na ang ahensya ay inyong kabalikat dahil sa DSWD, bawat buhay ay mahalaga. Ako, si Mel Cabigting ng Digital Media Service para sa AX Chronicles.